Dito po natin makikita ang kababawan, kawalan ng respeto, okay? At paninira ang ginagawa ng mga ayaw umunawa at sumuporta sa administrasyon ni Pangulong Marcos o mas kilalang Duterte Group or Duterte supporters. Ang tinutukoy ko po ay ang issue ng 20 pesos na rice, yung ating pangunahing pagkain. Lahat tayong Pilipino dito at sa abroad kumakain ng rice. Lalo na po ang lahat ay nandito sa ating bansa. Napakagandang programa ng katuparan at ipapatupad at pinatutupad na 20 pesos na kilo ng rice na dating 33 pesos, maputing rice, gagawing 20 pesos. Pinayagan ng COMELEC na mag-ulunsad ito kahit na sandali lang. Tapos ipinahold at itutuloy na after election para hindi magkaroon ng politika. Ang ganda ng ginawa ng COMELEC at ng gobyerno para ipatupad na ang pangarap na bumaba ang presyo ng bilihin. Ngayon, kaya ko nasabi na ganyan. Kasi bakit siniraan at sinisiraan ng mga anti-Marcos, anti-program na ito? Di ba kung Pilipino ka, dapat matuwa ka, mangyayari na at nangyayari na ang pangarap na ibaba ang presyo. Napakaswerte natin mga Pilipino. Kayo dahil mayroong pang 20 pesos na bigas ang per kilo. Alam ba nyo sa abroad, napakamahal. Aabot ng 100 piso kung kukumpara sa piso natin. Aabot ng 80 hanggang 100 piso bawat kilo ng rice, baka higit pa. Kung kukwentahin mo sa peso, ang dollar o kung anumang foreign currency na ginagamit nila sa abroad, mas mababa pa rin sa Pilipinas. Pero ngayon ibinaba pa, nagsakripisyo ng malaking pera ang national government at local government sa pagsisimula ng 20 pesos sa Visayas region. Pero sinisiraan pa rin. At ang naninira dito ay alam nating supporters ng mga Duterte at mismo mga Duterte katulad ni Sara Duterte. Pagkain daw ito ng hayop. Bakit daw ngayon lang? Bakit daw hindi magandang bigas? Bakit daw may amoy na bigas? So lahat fake, hindi naman totoo. Napakalinaw na yung ibebenta, magpapalugi ang gobyerno ng 13 pesos. Kasi halagang 33 pesos yan, yung maputing rice ginawang 20. Yung 13 pesos hahatiin, subsidized ng national and local government. Sakripisyo para sa bayan, binabanatan pa nila at sinisira pa. May mga video at picture pinalabas, yun daw halagang 20 pesos ay maitim at saka hindi magandang bigas. Pagsabotahe. Yan ang ugali ng iilang Pilipinong makasarili, mapanirang grupo, walang kakwenta-kwentang prinsipyo at kanilang ipinaglalaban. Only in the Philippines. Sa ibang bansa, pag may mga programa ang kailang gobyerno para sa mahirap, walang negatibong reaksyon ng taong bayan. Sa halip, sinusuportahan at kinatutuwa pa. Dito sa atin, nung hindi na ipatutupad ang murang bigas, binabatikos ang gobyerno. Nang ipatupad, binabatikos at sinabutahe pa. Sobrang bait na ng ating gobyerno. Dapat kasuhan at ipakulong ang mga taong ito. Pabor ba kayo o pabor po ako na panagutin ang mga nagsasabutahe? Kahit pa Vice President yan, kahit sino pa yan. Kasi ang ganda ng programa Yung pera ng bayan gagamitin na maging subsidized para maibenta ng mura at matulungan ang mahirap, including DDS, kasama ang Duterte supporters na bibili at makikinabang sa murang bigas. Pero bumabatikos pa sila. Kasi wala namang discrimination. Hindi naman pipiliin kung sino lang ang pwedeng bumili ng murang bigas. Although may limitasyon kasi baka magkulang ng supply. Mga 5 o 10 kilo yata sa unang bintahan. Okay. Bakit tututulan nyo? Bakit sinisiraan nyo? Anong klaseng Pilipino kayo? Ugaling Pilipino ba yan? Hindi. Ugaling makasarili. Ugaling inggit. Ugaling nagsasabotahe dahil sa kanilang interes. Gusto nilang siraan ang gobyerno.
Gusto nilang magalit ang taong bayan sa gobyerno sa kanilang mga fake na propaganda, fake na mga sinasabi. Sino ba ang kahihiya? Di ba kayo? Kung meron kayong kahihiyan, mahiya kayo sa sarili nyo. Kung meron kayong kahihiyan, mahiya kayo sa pamilya nyo. Dahil yung matinong programang ibaba ang presyo ng bigas, sinasabotahin nyo at hinuhusgahan nyo. Sino kayo para sabihin pagkain ng hayop yan? Sino kayo para pag nasabihin bakit ngayon lang? Alam nyo na ang pagbaba ng presyo ng bilihin, kinukonsulta yan sa maraming ahensya ng gobyerno dahil may epekto yan sa ekonomiya. Bakit? Yung pag-subsidize ng gobyerno, malaking pera yun. Maapektuhan yung ibang pinagkakagastusan dahil ibinigay yung pera doon sa 13 pesos na kailang gagastusin, abono para lang humaibigay na may baba sa 20 pesos. May epekto yan sa mga farmers, may epekto yan sa ating negosyo. Yan po yung kinukonsidera, hindi overnight ang implementation ng ganyang project. Binabanatan pa ninyo. At saka yung sasabihin yung pagkain ng hayop, ang rice na ipinoproduce ng NFA, ay yung rice ng NFA na yan, galing sa mga lehitimong farmers na Pilipino. Ibig sabihin nyo, mga farmers na Pilipino, pagkain hayop ang inipoproduce na rice. Di ba? Parang yung sinampal-sampal yung mga farmers na napakahirap ng buhay. Nagsusunog ng kilay sa init ng araw, tag-ulan, anumang all-weather nasa sakahan para mag-produce ng malinis at matinong pagkain. Sasabihin ni Sara Duterte, ito ay pagkain ng hayop. Wala siyang respeto sa mga farmers. Kayong mga bumabatikos sa magandang programang ito, wala kayong galang, wala kayong respeto sa mga farmers na nagsusunog ng kilay at nagbubuwis ng buhay sa pagsasaka sa gitna ng arawan at tag-ulan para mag-produce ng pagkain. Local rice ang ibinibenta ng 20 pesos ng National Food Authority. Wala akong kakwenta-kwenta ang sinasabi. Kasiraan nyo yan. Dapat masira talaga kayo. At ang hamon natin, dapat kasuhan at papanagutin ng gobyerno ang lahat ng sumasabotahe sa magandang programa ng pamahalaan para sa mahihirap. Pati kayong mga DDS. Kayo'y kasama sa makikinabang sa murang bigas na ito. Baka hindi nyo alam. Tapos kung kasama kayo sa paninira, nakatulad ng ginagawa ng inyong mga pinaniwalaan, anong klaseng Pilipino kayo? Pilipino ka ba? Wala ka bang pagmamahal at malasakit sa bansang ito? At sa ating mga farmers? Tinatanong ko lang po kayo. Please like and share ng ating video. Kung hindi pa, pakisubscribe. Dalawa po itong ating channel. Muli kong pinapalala. Ito yon, MA Pinoy TV. At yung kabila, Mike Abi Opinions. YouTube and Facebook page. Nakikita po nyo yan araw-araw, morning, afternoon, evening. Saan man kayo nandoon sa buong mundo.